filing or passage sang appropriation rin sa mga barangay this year under sa mga committee bilang committee of operations. Mayo lang na mentionar mo na no kay Luyag Gutani mag-deliver sang privilege speech regarding sa nga bagay. Kaso lang gin-defer ko lang anay kiti gapangayop ako sa additional na data halin sa local finance committee. Isa na daang data pag additional data sa SK kag kun pila ka milyon ang losses sa mga pumuluyo in total sa delay sa mga budgets. Abalaan nyo man na ga-approve kita sang budget, annual budget sa mga barangay 2026 na, pero ang gina-approve ko madamo sina 2025 pa lang. So may mga delayed mga budgets. Kag may nakitaan ko nga data nga from for 3 years reenacted budgets. So dako ina na deprivation sa bilang serbisyo sa ato ng mga pamuluyo. So i-deliver ko na tani next week ang ina na privilege speech with additional data. Ginalantaw ko subong isa sa mga remedies na we have no choice. Mapasar na gid lang kita sang Iloilo City Barangay Budgetary Reform Ordinance. Dala na na mag-create kita sang barangay budget reform budget. Ano pinakamayo nga duga liwat-liwat di basta budgetary reform or budget no or fund, budgetary reform fund, something like that. So ina nga kinahanglan tagid mag-hire sa mga expert team daw permanent in nature kay previously may mga technical working groups ni naging establish ang Iloilo City Government pero on the basis of seminar and workshop lang siya pero wala siyang lasting na do permanent na body. So lantaw ko kinahanglan tagid na maalalayan kita nato ng mga barangay officials agod matagad ma-maximize ang serbisyo sa mga pumuluyo. So ano ang mangin kaundan sa sining ordinance nga gusto mo i-pass? Well, isa na ma-impose kita sang budgetary calendar. Tapos ma-develop kita sang barangay budgetary reform fund. So dara na makuha kita sang fund for contracts of service and job hires for mga experts gid na makaalalay gid sa ato ng mga barangay officials. Kadamo pa. So intention ko tani mag-conduct sang investigation in aid of legislation agod ma-identify tagid ang root cause na kag pangambalanta sila kung ano ayo. Sir, sa state Tamaron, ikaduha is wala sila nag-submit sang ilang financial report monthly sa budget. I mean sa city accountant. It works both ways, no. Ako lang nagapatigid ko hindi man sa Catamaron but siguro sa lack of technical ability diri sa siyudad sang Iloilo I have to be candid. May kapasidad kita mag-hire sa mga technical personnel, mga experts. Ako bilang chairman of operations, abogado ko hindi ko accountant. So hindi ko na masarangan mag-plaster sa mga financial statement na or whatever na mga kung ano na mga ginademanda sa national government kag mga national government agencies. It just so happens ang Iloilo City Government may kasarang mag-hire sa mga technical personnel. I cannot expect the same level of competence sa mga barangay officials in fairness sa ila. Ako mismo highly educated man ako pero gaamin ko na hindi ko na masarangan. So, I think it is time, no? Itutukan tagid ni ang inina issue. Recurring na ni siya na issue Dugay naman ako chairman, 2 terms na ako chairman sa appropriations and recurring ini siya despite the efforts ng Iloilo City Government. Why not revolutionary na aton na diskarte sa ining paghatag solusyon sa ining problema. Sir, part na sir sang pag-penalize sa mga wala nag-submit sa ilang budget. It seems nga sa sila mo recurring tapos may mga ara pa nga tapos ka tuig na dinapted. As if ngayon daw wala sila gina-penalize. Basta mo man na isa sa rason nga nagapabaya sila trabaho. We will see. Hindi man ako gasiling nagapabaya sila kay duly elected sila kag mera sa mandate sila ng mga pumuluyo. They know their obligations. It's just that siguro lang tao ko bisan ano mo ka seminar siguro base tama ka technical ang ina ng mga gina-require. So, I think the Iloilo City Government pwede kita maka-provide sa mga technical personnel. Agod mapadasig kag mabuligan ato ng mga barangay officials.
Councilor, i-add ko lang last week, nagpanawagan si Mayor Raiza Peñas nga i-assign outside Region 6 si Engineer Roy Pacanan. Ano yung mga statement since nga ginbutang siya sa regional office sa Region 6? Well, nagasang-ayon ako sa opinion sa ato na pinalangga na mayor. In fairness kay Engineer Roy Pacanan, may mga mayo man sa mga proyekto. Pero when it comes to track record, it doesn't look good. Kaya kadamo sa mga anomalyas under sa iya, whether it be due to negligence, wala man ko ga-presume malice kaya it requires evidence. Maybe negligence. Kunara siya nag-elevate ang iyang influence sa Region 6 base pati mga proyekto sa Region 6 dalabablaho. Siguro, I mean, it is up to the national government kung ilan na jurisdiction. Kitayaga, ayo mo lang kita diya. So, kung pwede ma-reassign si Engineer Pacanan, I agree with the mayor. But, when you decide, when you compare the track record, may basis man kita nga magsiling sa mga statements. Mm-hmm. So what do you think, Councilor, ang pwede pamatabo if ever gid man nga kung hindi siya pag-reassign pag outside Region 6 abi? Well, araman da ang civil service, araman ng ombudsman, there are so many remedies, no? Kung hindi gid ma-reassign, iyan na yasang discretion yasang national government, yeah. So wala na ta da mahimo, but what we can do is apply the law. So kung may mga basis ang mga complaints, I think ina-investigara naman. So let's just wait. So yung ideya ng statement ni Mayor is nag-encroach siya sa powers ng DPWH Secretary. Why do you always ask the good questions, no? Well, wala man, kaya nag-request man lang. So, it does not mean na may power siya motu proprio reassign. So, pangayo lang sila pabor sa baba. Sir, thank you.